Yo! Ako si Zaki at ito ang prediction ko para sa Zoning 20. At Zoning 20 nga pala gaganapin sa Matchpoint Sports Bar and Events sa SM Cherry Show. SM Cherry Show Boulevard, Mandaluyong. Ang lapit lang pala, pwedeng motorin. So kita-kits tayo doon. Ang entrance ay pre-sale 750, walk-in 1,000 pesos. October 24 yan. Lagay nyo na sa kalendaryo nyo. 8 PM ang start ng event. Maganda to, panigurado. Yeah, simulan na natin. Unang laban ng gabi, Lord Manuel versus Calix. Lord Manuel, champion ng FRBL. Si Calix, alam ko Motus to. Nakalaban nata na ito si Lipcram ba yun? Basta may mga nakalaban na tong top MC eh. At medyo, alam ko medyo napahinga din to ng matagal. Feeling ko bakbakan to. Ang hirap naman mamili. Lalo na't hindi talaga lahat ng battle nila na panood ko. Sige, doon tayo sa champion, Lord Manuel. Dito sa unang match, Lord Manuel ako dito. Feeling ko siguro mas gamay niya small room dahil FRBL kung saan siya nag-champion, small room din. Pero syempre si Calix sanay sa Motus na halos same din naman ng setup. Kaya tignan na lang natin. Pero feeling ko, tangina, lakas din kasi ni Calix eh. Pero yeah, Lord Manuel tayo, Lord Manuel. Next match sa Zoning 20, Freak versus Antonym. Si Freak, ano to, huling sa pagkakatanda kong laban nito eh, kay Blazer, which is medyo sa TIU na ata yun, big stage. Alam ko na choke siya doon eh. Tapos si Antonym ata may magandang performance galing zoning din. Last zoning din yung Ruffian versus JD ata na match. Ano ako dito? Kahit sabi mong mas trip ko yung style ni Freak, parang mas, alam mo yung laging handa si Antonym. Handang-handa siya pag sumasalang. So, doon tayo sa parang mas hindi nag-choke, mas sabihin natin mas responsable sa preparation. Antonym tayo. I mean ako. Next match, Blizzard versus Tulala. Si Tulala, pinakakakaiba. Huling napanood kong laban niya sa Ahon Day 3 pa ata. Yung parang nag-flute siya, nag-choke siya ata, tapos nag-flute siya. Kalaban niya ata, Dodong Saipa ata, if I'm not mistaken. Pero sa laban na to, Blizzard ako. Ilang beses ko na napanood si Blizzard. Grabe mangupal to. Hindi nga lang siya hindi siya mabusisi sa rhyme. Parang minsan one syllable rhyming siya. Pero napapaganan niya yun sa way niya mag-deliver. Mas trip ko yung style ni Blizzard kumpara kay Tulala. So, Blizzard ako. Mas straight to the point, mas salbahe, jokes. Feeling ko mas entertaining din. Hindi naman. Para silang entertaining ni Tulala. Pero kung sino yung mas pang-battle, sinong mas ma-punchline, Blizzard ako. Next! Hespero versus R-Zone. Parehas tong mamulti eh. R-Zone. Saan ba ito? Huling napanood si R-Zone. Yun din, day 3 ata ng Ahon. Tsaka lumalaban din to sa FRBL. Umabot to ng finals, kalaban niya si Lord Manuel. Ako pa yung umawat sa kanila ni Lord Manuel kasi mag-aaway na sila. Si R-Zone, mamulti to eh, puro multi. Hirap mamili sa dalawa. Sige, Hespero ako. Parang mas technical ng konti si Hespero dahil style Motus to eh. Mas ma-wordplay. Hespero ako. Next match, Vicente versus Don Rafael. Parehas tong mga slant rhymers. Si Don Raf, napanood ko na rin to sa Flip Top. Alam ko, nakalaban niya ata si Kilan. Si Vicente naman, kaka-champion lang ng FRBL. Congrats Vicente, napakalupit ng performance niya, pinanood ko. Versus, sino bang kalaban niya doon? Si Da Vinci. Wala, all 3 rounds talagang nilamon ni Vicente. Sobrang perfect yung performance niya. As in, tuloy-tuloy talaga. Putangina. With that being said, Vicente ako dito. Feeling ko si Vicente ngayon yung nasa momentum. Nagbi-build. Syempre galing siya sa 4 ng panalo straight sa FRBL. Tapos nag-champion siya. So, alam mo yun, tuloy-tuloy yung momentum. Maganda yung preparation niya. Mas tutok siya sa battle talaga this time.
So, feeling ko wala rin siyang ibang nakapending na laban, kaya mas makakapag-focus siya dito. Kasi alam ko yung mga ibang laban niya sa flip top, medyo kulang ata siya sa prep. So, Vicente vs Don Rafael, Vicente ako. Next match, Article Clipted vs Jamie Sykes. Paano ba? Jamie Sykes? Jamie Sykes? Si Article Clipted, alam ko huling laban nito, galing siya sa talo kay Sayad ata, kay Carlito. Tapos si Jamie Sykes may magandang performance to. Pasensya na nga pala kung medyo kulang yung pagbibigay ko ng details dito sa prediction. Una, kasi hindi pa ganun sila kakilala lahat. Hindi pa ganun ka yung battles nila, medyo bago pa sila sa flip top. So hindi sila lahat na subaybayan ko, kaya medyo limited lang yung binibigay ko dito. Prediction lang talaga, kumbaga medyo hula lang kung sinong mananalo. Kahit nga sabihin mong napanood ko lahat ng laban nila, hindi ko pa rin masasabi kung anong mangyayari. Pero unlike ng mga ibang MC na lagi na lumalaban, parang mas may measurement ka para makapag-predict or makapagpili. Pero ito medyo hindi ko pa sila masyadong napapanood talaga lahat. So prediction talaga to. Dito sa Article Clipted versus Jamie Sykes, sabihin na natin mas nakasalang na si Article Clipted sa big stage, pero mas trip ko pa rin si Jamie Sykes. At feeling ko si Jamie Sykes ang magwawagi dahil presence, aggression, yung style, delivery, may jokes din to siya. Unlike kay Article Clipted, kung ibabase ko dun sa laban niya kay Carlito, medyo hindi ko siya na-appreciate pa dun. Siguro malay natin dito niya ipakita yon. Pero yeah, Jamie Sykes ako dito. Ang susunod na match up, Nego G versus Dodong Saipa. Si Nego G galing to sa talo kay C-Rhyme sa Universikulo ata. Universikulo ba yun? Unang laban ng Universikulo. Parang ganun. C-Rhyme, tapos yeah, Nego G versus C-Rhyme nun, diba? First, talo si Nego G, 3-2. Tapos, Dodong Saipa galing sa panalo ata kay Tulala sa Ahon Day 3. Magandang salpukan to kasi si Nego G feeling ko maghahabol to, gustong pumawi. Si Dodong Saipa naman galing sa panalo, at kung mapapansin niyo si Dodong Saipa sa FRBL, sa mga ibang liga, nantitrip lang talaga, hindi nagkakabisa, hindi laging nagcho-choke, hindi niya na siniseryoso. Pero nung nakarating siya ng flip top, well prepared siya. So, si Nego G natalo siya ng komedyante. Last battle niya, parang nadali ata siya sa jokes. Naagawan siya ng momentum dahil sa joke. So, si Dodong Saipa naman, may mga technical din to si Dodong Saipa eh. Pero gusto ko rin yung mga wordplay ni Nego G. Ang hirap mamili eh, no? Pareha silang Pero, sige, Dodong Saipa ako. Tingin ko, hindi ko kumbaga, hindi binavalue yung wordplay. Sa tingin ko, makikengkoy ni Dodong Saipa si Nego G, at magiging enough yung jokes niya para matabunan yung mga wordplay ni Nego G. Tingin ko lang. So, Dodong Saipa ako. Ito na, medyo main card na to, papunta na ng main card. Actually, walang ganun eh, pare-parehas eh. C9 versus 3D. Si C9 ata galing sa performance niya kay Mini 2x2 champ. Cygnus ata yung isa, di ba yung payat? Panalo ata siya doon. Habang si 3D galing sa dalawang sunod na talo ata. Talo sa akin, tapos talo ng round 1 kay Katana sa isa buhay. 3D ako dito. Feeling ko, bagamat may mga talo si 3D recently, galing siya sa dalawang sunod na talo, mas overall, mas malupit na MC pa rin siya. Mas well-rounded na MC, mas experiencado. Siya, mga wordplay ni 3D, flow, performance sa stage, jokes, rebuttals. Kumbaga si 3D yung rookie na batak na eh, alam mo yun. No pun intended. Pero alam mo yun, parang si 3D na yung lumalaban na sa mga mas matataas na tier. So, feeling ko 3D ako dito dahil nga well-rounded na si 3D at mas batak na batak siya sa battle. So, 3D tayo. Next match,
Thaik versus J. King. Ano ang huling performance ni J. King? Kay Zaito ba? Huling laban niya? Kay Zaito ata yung huling performance niya, no? Si Thaik naman, alam ko last time parang ano siya, namatayan siya ng relative. Rest in peace. So, sino man yun. Si J. King more on jokes to. Si Thaik naman medyo by flow. Pero yeah, Thaik ako dito. Si J. King kasi minsan parang hindi nag-e-effort mag-multi, hindi nag-e-effort mag-rhyme ng maayos. Parang masyadong lazy writing. Kaya si Thaik, kumbaga nandun lagi yung pattern eh. Tapos naka-flow pa yung kay Thaik. So, parang laging nasa metro si Thaik tapos naka-multi. Actually, preference lang din to. Ako kasi mahilig ako sa rapper na mamulti. So, Thaik ako dito. At dumako na tayo sa ating main event. Goryong Talas versus Harlem. Parehas silang finalist. Kasi si Harlem finalist ng 2x2. Si Goryong Talas finalist din ng Isa Buhay, di ba? Si Goryong Talas, ano ba? Isa Buhay, tas pandemic nun, di ba? Ang lakas din ng performance ni Goryo nun kay J Black. Tapos nag-alter ego battle siya or secret battles na gumanap siya bilang Ghostly. May maganda rin siyang pinakitang laban doon. Tapos, ano pong last, ano niya? Ahon ata? Ahon? Not sure. Habang kay Harlem naman, ang huling pagkakatanda kong laban ni Harlem is versus Katana. Na maraming nagsasabing dapat daw nanalo si Harlem, including me. Pero yeah, iba nga talaga pag live at pag uploaded na yung video, magkaiba talaga. So, dikit na dikit yung laban, pero parang Harlem nga yun. At kung papapiliin ako dito, syempre Harlem tayo. Doon tayo sa slant rhymers. Kapwa natin slant rhymer. Feeling ko mas well-rounded si Harlem. Tapos, yun din, multi-slant rhymes, punchlines, cadence, jokes, crowd control. Laging handa si Harlem. Laging nakakapagbigay ng magandang laban si Harlem. Plus, angles. Magaganda yung angles. Minsan si Harlem nag-a-angle yan ng mga out of the box na angle na minsan nagiging superpower niya pa dahil tangina, lupit tong angle na yun, di ba? Parang yung, alam ko yung sa tuta, yung hindi ko makalimutan ang angle ni Harlem, yung tuta ni Elvis na pinapa-promo ba yun? Pinapatayaan. Na-convert niya into something na napakalupit. Plus, na-experience ko na rin makalaban si Harlem ng A-game Harlem. So, napakalakas ni Harlem pag A-game siya. Hopefully, lumabas dito yon kasi syempre main event siya. Spotlight niya to, kumbaga ito yung kailangan siya yung pinakamagandang performance dito or yung main event yung pinakamaganda kasi nga main event. So kailangan nila parehas mag-step up dito. Sa main event, Harlem ako. Kita-kits tayo doon. Zoning 20. Kung hindi pa kayo nakabili ng ticket, umpisahan nyo ng bumili ng ticket habang may pre-sale pa. Panigurado magandang venue to, malapit, convenient, may parking, at syempre laging ginagandahan ng Flip Top ang pag-aasikaso sa mga fans para mas maging convenient, para mas maging komportable at ma-enjoy nyo ang experience sa Flip Top. Kita-kits tayo doon, tatry kong mag-Zaki moves at pag nakita kayo, shoutout nyo yung Zaki moves. Shoutout Hikadelic, Baby Jack Apparel, Crown Manila, at uulitin ko hanggang sa muli. I love you all.